Tapos na po ako maligo. Towel na. Teka lang. Nahalo ko ng mabuti. Tikman na natin kung okay na yung alat. Good morning. Breakfast tayo. Kaya ko ng isang toast. Tapos, itatapingan ko ng avocado. Itong isa na may cheese para sa mga babies yan. Tapos lalagyan natin salt and pepper. Yung kalahati nito, nakain ko na kahapon. Ito yung binili namin sa Sampaloc Lake. Hindi ko ata ito na-vlog. Medyo mahal, 80 ang kilo. Samantalang panahon ng avocado ngayon, so dapat mura. Hindi ko alam saan, palengke. Dun sa Sampaloc Lake kasi baka presyong turista. Hindi ko rin naman naitanong sa palengke kahapon. Hanapin na salt. Tapos pepper. Yung kahapon pinapak ko lang para less carbs, walang tinapay. Gusto ko talaga ng toast. Tapos meron tayong iced coffee. Bagay na bagay yan. Sarap. Habang panahon pa ng avocado, ano natin tawag? Sulitin natin. Paliguan natin si Pretty. Pretty, hindi ka na. Maliligo yan. Dahil, medyo malansa na ang kanyang amoy. Dahil dun, sabi pala ni Doc, mayroon siyang mange. So, yun nga. Hopefully, bukas makabalik yung vet. Tapos, injection lang daw siya ng para sa mange. Let's see. Mag-shower si Pretty. Kasi may hot water itong shower. So, para hindi siya ginawin. Ano mo makikita siya. Ito pala dito. Si Pretty. Maliligo po si Pretty. Ligo yan. Dahil kikita niya yung sarili niya doon. Hindi ka na. Mainit na siguro to. Yan, sakto lang yung temperature. Baba. Pinakamot niya kasi yun. Paa. Ang cute naman yan. Ang katawan. Ito ko siya pretty. Ilalim. Shampoo na yan si Pretty. Shampoo na yan. Bukod sa shampoo, sasabunin pa natin siya para sa may mga sa balat. Kalimutan ko yung brand ng sabon na binili niya. Ano ba? Hindi nakita yung amoy yan. Paapoy yan yung Pretty. Dito din. Kabila. Kilikili. Yung mga nangangati sa'yo tenga.
Babanlaw na po si Pretty. Tapos na siya maligo after niyan. Tambay muna siya sa labas. Hindi ka nakikita, bebe. Yan. Tapos na po ako maligo. Towel na. Teka lang. Okay. Oh, nagkakamot agad. Kakaligo lang. Pretty, huwag ka magkamot. Pretty. Press ko na yan. Press ko na yan. Ha? Ngayong tapos na nating paliguan si Pretty, magsasalang naman tayo ng labahan. Tapos mag-online church ako mamaya. Si Mahal nagbabacuum ng mga sasakyan. Nililinis ni Mahal ang mga sasakyan. Si Tofu, pina-vacuum niya. Tapos na si Chloe. Bukas ba to? Let's see. Oh, malinis na nga. Oh, malinis na ilalim. Wow, malinis na si Chloe. Pwede na uli siyang magdumi. Pati sa likod. Habang naglilinis si Mahal tapos naglalaba ako, i-prepare ko na rin yung lulutuin ko for lunch, which is lumpiang Shanghai na vegetarian. Kasi lalagyan kong itlog kaya vegetarian, pero kung walang itlog, vegan sana siya. Anyway, pakita ko sa inyo mamaya yung ingredients. I-prepare ko lang tapos maliligo ako. By the way, okay lang ba sa inyo lagi tayong cooking vlogs? Kasi nasa bahay kami madalas eh. Pero yun, pag lumalabas naman from time to time, nakakapag-vlog naman ako sa labas. Sana na-enjoy nyo pa rin yung ganitong content. Sa ano pa yung travel namin uli, September. And then yun sa isang channel if ever. Local travel naman tayo this time. Kung meron akong food processor or food chopper, mas madali sanang gumawa ng lumpiang Shanghai. So nasira na, yun nga yung gamit ko pa sa Bulacan. Diba nung gagawa nga ako ng chili garlic, minano-mano. Pero in fairness nakabuti yung pagmamano-mano ko sa chili garlic. Masarap pala siyang ganun, chunky. Tapos, kung ayaw ng maanghang, mapipili mo yung sili. Si Mahal kasi hindi siya masyadong mahilig sa maanghang. Pinipili niya yung puro garlic. Tapos ang crunchy, ang sarap. So, ang ano ko dun, title ko dun ay Crunchy Chili Garlic. Mamaya, gusto ko magpagupit para may iba naman itsura ko sa videos. Dito sa San Pablo lang. Sama ko kayo. Mamaya hapon. And etong coming ito palang coming week. Yan, may iba yung nang konti yung ating vlogs. Dahil pupunta kami kainta. Mga ilang days ulit kami doon. Ayoko munang magsabi ng final na gagawin doon kasi laging hindi natutuloy. Basta pupunta kami kainta at may gagawin kami doon for a few days. Tapusin ko lang to, tapos maliligo ako din. Pakita ko sa inyo yung ingredients. Tingnan nyo naman yung number 1 fan ko. Talagang nakamasid habang nagpre-prepare ako nitong ating gagamitin. So, papakita ko na sa inyo yung ingredients ng ating lumpiang Shanghai na vegetarian. Bawang, sibuyas, carrots, celery, 2 itlog, puso ng saging,
Meat-free giniling ng Viga. Kikkoman oyster flavored sauce. Tapos, sweet soy sauce. Ito, kaya lang ako maglalagay nito para hindi na ako maglalagay ng asukal. Kung wala namang ganito, pwede namang asukal. Maraming pepper, salt. Yan. Ang unang gagawin ay ito, kailangan pakuluan sa salt para mawala yung dagta niya. Nung una, kwento ko lang sa inyo, hindi ko alam na kailangan pa palang pakuluan muna to. Si Jarod lang yung nagsabi sa akin. I think nasa Candelaria pa kami nun. Para daw hindi madagta. Tsaka yun nga, madaling maluto. Kasi kung ibaba, yung hindi ko na kasi ito pinigisa eh. Pagkabalot, prito, yun na yun. So, yan. Pakuluan muna natin sa tubig na may asin. Salang ko na. Ito na yung ating puso ng saging na pinakuluan. Tapos drainin ko din. Piniga ko yung tubig. Yan. Para dry siya. So, tansyahin ko lang muna. Baka kasi masyadong marami. Tapos, lagay na rin natin dyan yung ating Viga na meat-free giniling. Then, itong ating mga bawang, sibuyas, celery, carrots. Haluin ko muna. Ang ganda ng kulay, no? Bango. Ito pa lang yung nilalagay ko, yung mabangon. Mas maganda to kinakamay. Malinis naman yung kamay ko. Para mamix silang mabuti. I think kaya naman. Lagay ko na lahat yung puso ng saging. 1/4 lang to. Para pag hindi nagkasya yung wrapper natin, pwede natin tong i-freezer yung matitira. Tapos next time, wrapper na lang yung kailangan natin. Then, titimplahan na natin siya bago natin ilagay yung itlog. Para matitikman-tikman ko siya. Pag nilagay ko na kasi yung itlog, di ko na siya pwedeng tikman. So, una, pepper. Marami. As in, masarap maraming pepper. Salt. Oyster sauce. Tatansyahin ko lang ha. Actually, itong oyster sauce ng Kikkoman ay flavored lang. So, hindi siya totoong oyster sauce. Ito na yung sweet soy sauce. Yan. Manamis-namis to. Hindi lang maglalagay ng asukal like I said kanina. Haluin natin. Nahalo ko ng mabuti. Tikman na natin kung okay na yung alat. At yung tamis. Konting asin pa. Tapos okay na. Lalagyan natin yung itlog. Oops. Buti nakita ko. Haluin uli natin mabuti. And
Then, i-freezer ko siya ng mabilis lang mga 10 minutes para hindi siya soggy kapag atin siyang binabalot. Mas madaling magbalot pagka ganun, yung medyo firm siya. Ito, galing na sa freezer yung ating mixture ng lumpiang Shanghai. Ibabalot ko na gamit yung Marby. Marby yung gamit kong lumpia wrapper. Tapos meron ako dito tubig na pang-seal. Bilis lang naman ito. Tapos i-prito na natin at almost 12 noon na, lunchtime na. Haluin ko lang ng mabilis. Normal lang na medyo magtutubig siya, kaya nga nilagay ko sa freezer. Pero kulang na sa time eh. Kailangan to mas matagal pa sana sa freezer. Pero kami malapit na mag-lunch. Pag ganito natin, parang maganda. Triangle. Para pag pinost natin ay maganda siya tingnan. So medyo tinabaan ko. Matatabang lumpia Shanghai ito. Ito hindi na nga kailangan ng water kasi medyo basa nga siya. So masisili na siya ng siya lang. O ang taba. Ang taba ng lumpiang Shanghai natin. Hindi ko na kailangan ng pang-seal ng tubig. Anyway, tapusin ko lang yung pagbalot nito. Habang tinatapos ko yung pagbabalot, magprito na tayo kasi almost lunchtime na. Lalaki ng aking lumpiang Shanghai. Parang lumpiang gulay siya sa laki. 2, 4, kasya 5. Yan, huwag masyadong crowded para maganda ang pagkaprito. Naka 21 pieces tayo. Itong iba, i-freezer ko, nilagay ko sa ziplock. Tapos yung 12 pieces, piniprito ko. So, taga-apat kami. Okay na yun kasi ang taba naman niya. Oh. Okay, luto na yung ating lumpiang Shanghai na puso ng saging at biga. Sila suka. Sanay sila sa suka ang sausawan. Pero, titikim din. Ay, magsasawsaw din ako dun. Pero kami ni Mama, sanay kami sa hot sauce. Tapos ako naman, toyo mansi, tsaka chili garlic. Gusto ko rin siyang sinasawsaw. Sayang muna akong mic. Sakto lang. Nagtubig kasi siya. So, worry ko baka yung ibang lasa na punta sa tubig. Ito kami Mama. Hot sauce. Medyo nakalata na ako. Kaya natin sa sopa. I mean, nagsasawsaw din ako sa sopa. Nagsasaw ka, hindi na. Naialat din nata ako sa ito. Okay. Lagyan natin yung chili garlic natin. Sarap din ito eh. Okay. Ano ito isa? Yung aming crispy na chili garlic. Dahil crispy siya. Kahit na ang tagal na, hindi nawawala yung pagka-crispy niya. Yan. May unmeat to? Or bean? Sarap na chili garlic. Kukuha lang ako ng toyo mansi. Shout it out, Jesus. Jesus, you have won me. Your radical love surrounds me.
And now I see. Grabe, ang tindi ng araw ngayong araw. Tingnan nyo, oh. Pero madilim dun. Nakita ko lang sa screen. Dito nga araw. Ako yung magpapagupit sa San Pablo. Diba sabi ko sa inyo? Tara, sama kayo. First time namin try dun sa pupuntahan naming barbero. Actually, ako lang nagpagupit na si Mahal saan. SM Calamba. Init. So, ito yung before nung aking buhok. Ibabalik ko yung may bangs ako ditong ganun. Dito na kami sa barber shop. Ayan. Slick and Dapper. Ang ganda ng gupit ko. Galing ni Kuya Wendell, para maalala ko yung pangalan. Tapos may katabing coffee shop, titikman namin, Nitro 7. Itong menu. Ito yung Metro Brevet. Thumbnail. Magiging suki ako nitong barbershop na to kasi nagustuhan ko yung gupit. Sabi ko kay Kuya yung bangs ko dati pero hindi niya masyadong binunot. Siguro hindi niya nagsabi naman siya, sir, hindi ko masyadong aanohin. Iti-textured ko pa rin, sabi niya. Mas okay yung texture. Sabi ko, sige, okay lang. Baka kasi, syempre, siyang naggupit tapos mapintasan pag bunot na bunot. Pero uso kasi yun eh. Pero sabi ko, sige, okay lang. Yung katabi namang coffee shop yan, yung Nitro 7. It's good to try. Masarap yung kape. Yung brown sugar milk tea, okay lang, average. Hindi naman sa hindi masarap, average yung lasa. Pero yung price, Diyos ko po, almost Starbucks na yung price. So it's good to try lang pag taga San Pablo ka. Pero ang maganda dun sa coffee nila is nitrogen infused. Low acidic yung coffee. So kung acidic ka, bagay sa'yo yan. Kaya din siguro medyo pricey kasi even yung milk tea nila is low acidic. Yun, nakakakuha rin ako ng idea sa mga food nila. Yung kinain namin na grilled 3 cheese, sabi ko pwede din yun sa coffee shop namin kasi mukhang madaling gawin. Kasi magpo-formulate pa kami ng menu eh. Meron na yung coffee pero yung food wala pa. We're home. Dumaan muna kaming Alpha Mart. Bumili lang ng mga snack. Manonood kaming movie mamaya. Magprito lang uli ako ng lumpiang Shanghai. Ulam namin ngayong gabi. Ito yung freezer nating lumpiang Shanghai. O, diba? Effective naman. Pero mukhang hindi na siya magtatagal kasi ang sarap niya. Ito uli ulam namin ngayon. Next time gagawin ko siguro 1 kilo. Lumalabas kasi 450 grams to. 250 grams na puso ng saging, 200 grams yung unmeat. So next time gawin natin doble. Tapos damihan ko ng konting carrots para umabot 1 kilo.